Hello, gandang umaga. Ito naman ngayon ang pag-usapan natin si Kiko Pangilinan. Anong meron kay Kiko Pangilinan? Ay lumalabas po si Kiko Pangilinan ay ignorante po siya sa mga buhay probinsya. Kaya pero ang tanong diyan, dapat bang ito maging dahilan para hindi niyo siya iboboto? Si Kiko Pangilinan? Mahal ito ni Sharon Cunita kaya huwag nating mamaliitin si Kiko Pangilinan. After all, mas malinis na di hamak ang record ni Kiko Pangilinan pagdating sa usaping pera, sa pamahalaan. So, ang ating pag-usapan dito, papakita ko kung paano naging ignorante sa buhay probinsya si Kiko. Sa aming mga taga-probinsya, na buhay probinsya, napakalaking katatawanan ito. No? Imaginein mo yung yung mga walang alam kaya mga tao sa Maynila po, katotohanan ng buhay ay walang ni minsan sa buhay nila hindi pa sila nakakita ng sa buong buhay ng totoong kalabaw. Nakikita nila yan sa pelikula, sa TV, sa libro, ganoon lang. Ang dami-dami po pati marami akong kilala na taga Metro Manila nung dinala ko sa probinsya. First time nila nakakakita ng palay. Ganito pala yung palay. Oh, hindi nga sila nakakakita. Wala pong taga Metro Manila nakikita ko na kumakain sa dahon ng saging. Ako nung nag-aaral ako, magbabaon po ako sa school, binabalot yan sa dahon ng saging ng aking, kahit ako naman, malaki na ako, ibabalot kong isang cup ng bigas, kanin, hindi bigas. Tapos may kasamang, ginamos. So, yun lang ang ulam ko. Naging matalino naman ako dahil sa ginamos. Nag-graduate ako ng elementary, nakagraduate ng high school. Nag-aaral sa Mindanao State University, Marawi City bilang scholar. Naging scholar din ako. Kahit ginamos lang kinakain ko noon. Pagdating naman sa university, kulang naman ang allowances na binigay sa amin. Pero sapat na yun para makatuloy, para makakain at makagraduate ako ng kurso na civil engineering. So, at least, iyan po ang buhay ko. Pagdating naman, nagtrabaho ko bilang engineer at bilang editor kasi mas hilig ko talaga pagdating sa pagsulat, communication skills, diyan po ako mahilig. Kaya po naging editor ako sa People's Journal Group, People's Tonight. Naging editor ako diyan. So pagkatapos, medyo pahina na yung industriya ng dyaryo, nag-isip ako na mag-aral ng abogasiya at kumuha rin ako ng entrance at saka scholarship examination sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Sa katabi lang kasi ng trabaho ko, kaya doon ako kumuha. Otherwise, kung malapit ang UP, sa UP ako nag-aral. O di kaya sa Ateneo, hindi ko kaya ng Ateneo kasi mahal ang tuition doon. Pero anyway, kumuha rin din ako sa FEU. Kaya lang, malayo ang FEU, dito na lang ako namili sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. At mas malayo sa akin, katabi lang yung Lyceum School of Law, pero mas malapit pa rin ang PLM. Kaya produkto po ako ng PLM. Kaya at least ako, dito sa Maynila, tumagal din ako, pero hindi po ako ignorante sa mga kainan sa dahon ng saging. So, paktingnan natin si Kiko. Ganito man si Kiko, huwag niyo pagtawanan ha. Ganito man si Kiko Pangilinan sa kampanya niya, sa tingin ko naman ay sincere siya sa kanyang pagiging ignorante. Kumbaga, ang problema lang sa kanya, hindi siya nag-dare na magtanong sa katabi, paano ba kakainin ito? Kasi kumain siya ng budol-budol, ang nakalatag, mga dahon ng saging. Budol-budol fight yun mga dahon ng saging. So ngayon, tingnan niyo muna si Kwan. Pero matindi ng dihamak na mas maigi ito, mas magaling kasi hindi ko naman siya narinig na nangawat nung siya naging senador. At mas narinig ko ba, mas matindi pang ginagawa ng ibang mga senador diyan ng mga kawatan. Okay? So pagkatapos niyan, itatakel ko lang yung may nag-argumento na hindi daw bawal ang aresto ni Digong Duterte sapagkat daw ay sa Section 17 ng Republic Act 9851 ay doon naman nakabase raw. Kung nakabase daw doon at sinasabi kasi sa Section 17 pursuant to international treaties. Ang sagot ko, hindi pa rin magagamit na dahilan para isuko bigla si Duterte na hindi dumadaan sa korte. So, okay? So, sa tingin ko naman ay bago tayo magsimula, i-play ko muna siguro yung aking inimbento na yung ang kanta na aking
ah, binuo. Ano ba yung kanta na yun? Black Shadow. Ayuda ang title ng kanta nitong binuo ko. Pakinggan niyo po muna. May pag-asa pa ba itong bayan natin? Ayuda rito, ayuda ron, ginagamit pambili ng buto. Kunwari pa'y gawing legal, sinama pa sa batas, kapalit ng PhilHealth at programang pangkabuhayan. Kapalit ng programang sakahan, programang pangindustriya, programang panggagawa, programang sa lahat. Flood control dito, flood control doon, na binupulsa lang ng mga buaya. Nang bumagyo, lubog ang buong Bicol. Bumaha rin sa Batangas, sa distrito ni Jerbil Luistro. Pariho lang sila ni Saldico, sinasamba si Speaker Romualdez. Ha 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 ha. Kung gusto mo ang pagbabago'y sigurado, bumuto ng lahat ng kandidatong bago. Bayang magiliw, ang mamatay ay para sa'yo. Tara na mga kabataan, kayo ang pag-asa ng bayan. Ahangin, sana'y mabago natin. Ha 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 ha. Ayuda pa more. Ayan ha. O ito ngayon, umpisa na natin ngayon yung ginawa ni Kiko Pangilinan. Ulit. Kumakain si Kiko. Kumuha ng kanin, lagay sa ulam, binalot ng saging at kinain pati saging. Ano ba yan? Ulitin. Pwede ba yan? Okay, so ngayon, ulitin natin. Sa amin, ignorante talaga yung gano'n, no? Naglagay ng ulam at may kanin ng konti sa dahon ng saging. At kinain ng pati dahon ng saging. Ay, ang katabi niya nakatingin. Okay?
Eh baka naman pang mahal na araw na style to. Oh. Eh ba, iboboto ba natin si Kiko Pangilinan sa ganon? Ulitin. Nakatingin lang katabi niya. Saang lugar kaya ito? So anyway, ganon man si Kiko, ladies and gentlemen, mas maganda na dihamak yan kaysa kay Bong Revilla na nagnakaw. Di ba? Mas maganda ng dihamak yan kay Lito Lapid na bumibili ng bahay sa ano, nasa Las Vegas. Hanapin ko nga yung bahay niya. Gusto ko makita ninyo ang bahay na binili ni Lito Lapid sa Las Vegas. Sabi yun, hanapin ko lang. Ito, nakita ko na. Oh. Ayan antayin lang kinukuha ko lang binubuo ko lang yung bahay. Tsaka ito pa. Yan. So, ikukumpara ngayon natin si Kiko Pangilinan kaysa kay Lito Lapid. At makikita nyo, napakalaki ng diferensya ng dihamak. Marangal na dihamak si Kiko Pangilinan kumpara kay Lito Lapid. O ito basta ipapakita, antayin nyo lang. O ito siya. Bubuksan ko na ngayon. Si Kiko Pangilinan ay kumakain sa saging. Ang ibang senador naman ay kumakain sa pera. So, ipapakita ko sa inyo ngayon yung bahay ni Lito Lapid. Yun po ang bahay ni Lito Lapid sa Las Vegas, Nevada. Nakita nyo? Ang kinakain ang halaga niyan ay nasa 60 million mahigit sa peso. So, makikita mo yan kung saan yan. Nag-live ako.
So, hinanap ko kung saan ba yun. So, iyan, ano pa bang iba? So, kung makita nyo yan, dito natin dadalhin. Okay? So, makikita nyo kung anong pangalan ng ng lugar, ng street. Ayan Yeah. Buffalo Drive, South Buffalo Drive. Sa Las Vegas, Nevada po ito. Yan, grabing subdivision dyan, Ang kaharap niya, tingnan mo, ang kaharap niya na subdivision din kan. Ganon kaganda ang lugar ng binilhan ni Lito Lapid ng pera. Ng ginamit niya na pera, ninanakaw niya. This was purchased on tawag nito on in about 2009-2005 na kung saan ay gobernador siya senador na siya ng Pilipinas. Nung senador na siya ng Pilipinas, ay malamang doon niyang galing sa mga PDAF niya ang pinagbili niya ng bahay dyan. So, yan po ang katotohanan na kung si Kiko Pangilinan ay kumakain sa dahon ng saging, si Lito Lapid naman ay kumakain ng tinatawag na kumakain naman siya ng tinatawag na pera ng bahay PDAP. So, ito ngayon, may isa pa siyang bahay dyan. Tingnan natin ang isa pang bahay niya. Saan ba yun? Ito pa isang bahay ni Lito Lapid. Sa ano rin ito? Nasa Las Vegas din. 2 bahay niya doon sa Las Vegas. Ito. Yung isang bahay niya ay ito. Yan, ito. Nakita ba ninyo? So, yang parang mapula-pula na kulay brick. Ito yung bahay niya. Kita mo yung komunidad niya doon. Yan po ang subdivision sa Las Vegas, Nevada. So, ito yung bahay niya. Asan na ba yung bahay niya? Kanina nakita ko. Ito. Saan ba yun? Ito. Yan. Ito yung bahay niya. Sa anong street ito? Sa Bugler Swanway, 7304, North Las Vegas. Ayan, Nevada. Yan ang bahay ni Lito Lapid. Ngayon, gusto ko makita ninyo yung ano niya, yung tinatawag na yung deed of absolute sale. Ay, hindi naman deed of absolute sale, kundi deed quit claim. Kasi ang ginagawa na ng diskarte ni Lito Lapid at saka ng misis niya ay saan ba yun? Pakita ko lang, isa ito sa kanya. Itong bahay niya, yung lot number 13. So yung lot number 13 po,
yan po yung mas malaki ang lupa niya. So kung makita nyo dito, ang may-ari, pinakahuling may-ari ay si Lapid Marisa Tadeo, Living Trust. Hindi siya sa buong pagkatao niya, kundi nilipat siya sa Living Trust. So, tapos may trust agreement siya ginawa para sa sarili niya. So ngayon, kung makita mo Capital Win, pag nakita niyo kontrata sa Capital Win LLC, Limited Liability Corporation, ang pumirma diyan ay si Marisa Lapid Tadeo Lapid at binenta niya kay Marisa Lapid Tadeo Living Trust. So kumbaga, ikaw binibenta mo sa sarili mo. Tapos bago mapunta sa Capital Win, ang may-ari yung anak ni Lito Lapid na si Maynard Lapid. Oh. Tapos bago napunta kami Maynard Lapid, dumaan pa muna sa Capital Win na korporasyon ng nanay niya na si Marisa. Pero bago mapunta niya sa Capital Win ulit, dumaan pa kay dalawang may-ari, si Lapid Maynard na anak at saka nanay si Marisa Tadeo Lapid. Tapos pero bago niya punta, kay Lapid din na po sa anak niya nagsimulan din, dinaan pa sa anak niya. So ganun po katuso. Palipat-lipat. Tapos hindi po, malamang hindi ito nadeklara hindi nadeklara sa kanyang salin. Yan po ang nangyari dyan. So, ganun po katuso yung mga Lapid para maitago at hindi madiskobrehan kung sino totoo. Kita mo, hindi sa pangalan niya, sa pangalan na misis niya. Tapos pinalabas niya kuno na divorce na sila o annulled, para hindi habulin ang mga lahat ng property na pinangalan sa asawa. Ganun po yung ginawa ni Mr. Lito Lapid. So ngayon, hanapin ko ito yung saan ba yun? Sa Yahoo. Sa Yahoo ko, may pinadala sa akin kasi na kontrata sa pagbibili ng kuntang apartment na yon. Yan. May pinadala sa akin yung tawag nito. Yung kaibigan, at ang pinadala niya sa akin ay yung bahay ni Lito Lapid sa Las Vegas. So ito, may kontrata ko ipapalabas, ipapakita sa inyo. Yan, dali lang. Ayaw tumalon. Okay, pakita ko yung kontrata ng pagbili. Para sabihin ni Lito Lapid, hindi siya magsasabi ng kasinungalingan lang ito na tinitira siya ng vlogger. Kasi nagreklamo siya for the first time nagsalita sa Senate hearing at binabanggit ako. At tinitira ko siya. Yan, nakita niyo? Quitclaim deed. Yan po, basahin natin sabay-sabay. Quitclaim deed, sa kaliwa ay nakalagay, this document requested by Marisa Tadeo Lapid sa Buffalo Drive, 2055 Buffalo Drive. Yun ang bahay niya. Pero hindi itong lupang ito. Nakalagay, no, all men by this presents that this quitclaim deed made and entered into on May 4, 2023 between Capital Win LLC, represented by Marisa Tadeo Lapid, partner, whose address is 7304 Bugler Swan Way, North Las Vegas, Nevada, 89084, Marisa Tadeo Lapid Trust,
Marisa Tadeo Lapid. So, tingnan nyo, sino bang naglipat? Siya, si Marisa Lapid din ang pumirma. Tingnan nyo. Tapos inilipat niya sa kanya sarili. So, ganun po sila diskarte nila. So, ngayon, may tanong ako. Tanong ito, maintindihan to ng mga abogado. Ganito, di ba may batas tayo sa sa Pilipinas na lahat ng mga politiko at mga hindi politiko na nagtatrabaho sa gobyerno ay kinakailangan po magsumiti sila ng kanilang salin na tinatawag Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Nakalagay dyan ang lahat ng property nila. So ngayon, ito ay sa tingin ko, ito loophole, gray area ito ng batas. Paano? Ang politiko kung magaling, gagawa siya ngayon, ilipat niya ngayon sa living trust. Ililipat niya ngayon sa korporasyon. So mawawala na ngayon ang pangalan niya. Una, gagawa siya ng korporasyon na sole corporation o di kaya corporation iba at ipangalan niya sa iba pero mayroon silang tinatawag na side agreement. Yan po ang problema ko ng pag-divest. Dapat ang pag-divest, mag-submit sila ng tinatawag na clearance sa pagbebenta ng kanilang mga kayamanan o pag-waive ng kanilang kayamanan o paglipat ng kanilang kayamanan o mga shares of stock sa mga businesses. Kasi ngayon, parang dumideklara lang eh. Tapos dahil secret pa ang salin, ay madali lang nilang gayahin at lukuhin ang pamahalaan. So anong gagawin nila? Ilipat na nila doon sa mga korporasyon na patago at wala na silang property makikita sa kanilang pangalan. Kahit ilabas pa nilang waiver sa bangko nila, hindi makikita na meron silang pera sa bangko. Ganun po katindi ang lokohan dito. So nakita nyo naman kung gaano kagaling ang bahay ni Lito Lapid. Hindi pa natin pinag-uusapan ang bahay niya sa Angeles City na binili niya ng 2024 sa halaga ng 16 million. Hindi pa nakasama dyan ang bahay na binili niya sa PhilInvest 1 sa Quezon City sa halaga 2005 sa halagang 5 million. Noong 2005, malaki ang halaga ng 5 million. Hindi pa rin kasama yung binili niyang bahay sa Magallanes Village doon sa Makati nang tumakbo siya para makatakbo mayor ng Makati, bumili siya ng bahay roon sa Magallanes. Yun ang ginawa niya. At sa Las Vegas, dito pinakita ko may 2 bahay siya. At huling alam ko, may bahay din siyang binili at lupa doon sa Barcelona, Spain. At may binili din siyang bahay nitong huli doon sa Anvaya Cove sa Bataan na white sand dyan. So ganun po katuso. Kaya ibig sabihin, kung si Kiko Pangilinan kumakain ng saging, hindi sa saging, ng saging, ay si Lito Lapid naman kumakain ng pera para gagawing bahay. Inakusan din siya ni dating gobernador Among Ed Panlilio. Nang pumalit si Among Ed Panlilio, nakita niyang records na ang Lahar Quarry, ang kinikita nun, kinukuha ng mga dump truck, nagbabayad mga dump truck, kada araw, mahigit 1 milyon pala kinikita ng probinsya ng Pampanga. Tapos, dapat kung 1 million a day, dapat ang kikitain mo sa isang taon, 365 million. Pero nang siya ang gobernador ng Pampanga, ay nirimit lamang ni Lito Lapid sa kaban ng bayan o lalawigan ng Pampanga ay 30 million sa isang taon. Grabe. Grabe pagnanakaw. So diyan na yung ginaling, isa rin pinanggalingan ng kanyang mga nakaw na yaman. Marami din siya, may dalawa rin siyang mansion dyan sa Purak, Pampanga. Hindi lang basta kay bahay, mansion. Tapos papalabasin niya na 24 pesos per square meter doon na bilhin niyang lupa. Hello, maniniwala ka ba dyan? 24 pesos per square meter. Kung may 1 hektarya, bibili ka, 24 times 10,000. 124,000 pesos lang 1 hektarya. Maniniwala ka ba doon? Mahigit 30 hectares yung in-acquire niya.
So saan ang galing yun? Kasi hindi na kumikita ang pelikula niya, ano na siya, mas malaki pa ang gastos ng paggawa ng politika ng pelikula kaysa kinikita. Kaya natigilan siya at ginamit niya mga natirang mga pera niya at kasikatan niya para tumakbong vice governor muna ng Pampanga. So sa vice governor, tinalo niya si Silito Macapagal, kapatid ni Gloria Arroyo, na totoong anak ni Kong Dadong at President Dadong Macapagal. Pagkatapos doon, tumakbo sa gobernador, kinalaban yung kanyang kakamping gobernador, si Brenggao. Tinalo niya si Brenggao. At mula nung naging gobernador siya, ay nakaw dito, nakaw roon ang ginagawa. Tapos kinasuhan din siya ng fertilizer fund scam. 728 peso fertilizer fund scam. Na hanggang ngayon ay binubuno pa niya sa Sandigan Bayan. Napadismiss niya nga rin ito una eh. Kaya lang, umapila ang ombudsman sa Supreme Court at pinabalik na Supreme Court, pinatuloy ang takbo ng kaso. Dapat sentensyan ka na dyan. O ngayon, dito natin makikita, yung ibang senador din, hindi lang si Lito Lapid, si Bong Revilla, ay kinasuhan din ng SAPIDAP. Na-absilto siya, pero pinasauli sa kanya 124 million na nanggaling sa PIDAP niya. Ganon din si Jinggoy, ay kinasuhan din at pinasauli sa kanya, inabsilto talaga siya. Pero doon na lang siya kinasuhan sa malversation. Yung sa malversation ay nag-file siya ng demerit to evidence sa pinapadismiss niyang kaso, mabuti naman at binasura ng Sandigan Bayan. Si Henry Lim, na-absuelto. Kasi ang mga depensa nila, kay Henry Lim ang depensa niya, na ang kausap lagi ni Janet Napoles ay hindi siya. At ibang tao. Ganon din ang kanyang assistant na si Gigi Reyes, na kanyang girlfriend, ay nagsasabi na hindi rin siya, may ibang tao na kumakausap. At iyon ang tao ngayon humaharap kay Janet Napoles. Pero katotohanan si Gigi Reyes ang humaharap. At ginawa pa nga diyang gimigit na komisyoner si Ruby Tuason. Si Ruby Tuason na mapagkatiwalaan o mapaniwalaan mo ang kanyang kwento na siya mismo naghahatid ng pera galing kay Napoles, papunta kay Gigi Reyes at papunta rin kay Jinggoy. So bakit tayo maniwala kay Gigi Reyes? Number one, simple lang. Kasi siya po ay umamin na siya ay komisyoner, kumikita, nangungumisyon sa mga trabaho na yun kay Jinggoy, kay Napoles. At marami siyang mga congressmen at senador na kausap. So ngayon, siya ang trabaho niya, kumbinsin niya si Jinggoy at saka si Gigi Reyes ni Enrile na i-endorso nila ang korporasyon ni Janet Napoles. At bahala ni si Janet Napoles magpapatupad kuno ng kontrata sa kanyang programa. Pero hindi totoo. Kunwari may pangalan na tumanggap ng pera, pero hindi totoo yun. Magic, pirma-pirma lang yun. At pagkatapos, ang kalahati, halimbawa 24 million, hatiin yan, ang kalahati ibalik kay Jinggoy o di kay Bong Revilla o di kay Enrile. So ang kalahati na natira, kukunin niya ni Janet Napoles, ang 30% kukunin niya sa bulsa niya. Ang iba isweldo niya sa tao niya, kagaya kay Ben Harloy, kay Marilyn Sonyas, kung sino pang iba. Tapos, yung matitira mga 10%, ibigay niya yun sa implementing agency na nakahawak ng pundo ng mga PIDAP ng senador. At sila naman ang pipirma na i-endorso kay Janet Napoles, pero kailangan mo na nila ang sulat ng mga senador na may-ari ng pundo. So kung kay Jinggoy na budget yan, si Jinggoy susulat. Kung kay Bong Revilla yan, si Bong Revilla susulat. Kung kay Enrile yan, si Gigi Reyes susulat. Ganun po ang pangyayari. Pero, tinanggi nila. Si Jinggoy naman, hindi daw siya pumirma nun. Ganon din si Bong Revilla. Ang defense niya, forgery daw yun, pinorge. Pero, nungka,
pag nakita mo, pag kinumparan mo ang pirma ni Bong Revilla doon sa dumating sa sulat sa implementing agency at yung kanyang sariling pirma na original, parihong-pariho ang stroke. Bong Revilla, sino ba nagpeke? Ang naging diferensya lang, Bong at saka Revilla ay magkahiwalay o di ka B, parang B isa, hiwalay tapos Revilla. Pero ang iba naman daw ay hindi buo. So sino lang ba ang pwede? Hindi ba pwede i-forge ng may-ari signature ang kanyang pirma? Pwede. Kaya siya rin ang nag-forge nun. Ganon din si Jinggoy. May mga pera na tinanggap, ang cheque tinanggap sa pangalan, galing kay Napoles, pinangalan kay Juan Nang. Sino ba si Juan Nang? Nung ipinalit ang cheque, ang pirma ni Juan Nang, stroke ng pagkasulat, katulad sa stroke ng sulat ni Jinggoy Estrada. Mana siya kay Rap Estrada na Juan Bilardi sinusulat para makakuha ng pera. So yan po. Ikumpara mo sila, pati si Enrile, kaysa kay Kiko Pangilinan. Mas malinis naman si Kiko Pangilinan. So I'd rather want a man who eats saging, sabi mo na unggoy, kasi saging kinakain, than an unggoy who steals, who eats money. O yan lang muna siguro, mag-shoutout na lang ako. So, pero bago ko mag-shoutout, ay i-play ko muna siguro yung inimbento kong kanta. Si Smiling Donkey, napansin mo ba? Kinain talaga ni Kiko, pati dahon ng saging. Sinubo, talagang tinupi. Ginawang samgyupsal. May pag-asa pa ba itong bayan natin? Ayuda rito, ayuda ron, ginagamit pambili ng buto. Kunwari pa'y gawing legal, sinama pa sa batas, kapalit ng PhilHealth at programang pangkabuhayan. Kapalit ng programang sakahan, programang pangindustriya, programang panggagawa, programang sa lahat. Flood control dito, flood control doon, na binupulsa lang ng mga buaya. Nang bumagyo, lubog ang buong Bicol. Bumaharin sa Batangas, sa distrito ni Jervil Luistro. Pariho lang sila ni Saldico, sinasamba si Speaker Romualdez. Si Kiko umigo pa. Meron na pinasa ni Kambal. Kasi sila naman humigop ng pera. Si Kiko walang Kung gusto mo ang pagbabago'y sigurado, bumuto ng lahat ng kandidatong bago. Bayang magiliw, ang mamatay ay para sa'yo. Tara na mga kabataan, kayo ang pag-asa ng bayan. Ahangin, sana'y mabago natin.
Ha, 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 ha. Ayuda pa more. Sige, yan kahit hanggang dyan lang muna tayo. At least, nakita nyo naman, si Kiko, hindi naman siya unggoy kahit kumakain ng saging. At least, hindi siya kumakain ng pera. Itong mga binabanggit ko ng mga senador, huwag nyo nang iboto mga yan kasi hindi kumakain ng pera, ng saging, pero kumakain ng pera. So, yan lang po ang ating leksyon sa buhay dito. Sa ngayon, hindi siya kay Warbistak, Romel, they had their chances, wag ipilit. So, zero vote team para sa zero vote team suka sa mga kabataan. Ilan lang, kukunti lang mga bata kumpara sa mas marami. Pero hindi ka maniwala dyan, zero vote. Mas maraming bata mahirap kaysa nanay na tatay na mahirap. Antonio Grino, good noon. Mga Engineer Toto, Warbistak, okay. Music lover, legalista si Sir Toto, kaya ganyan ang nagkataon na sa tingin niya, illegal ang ginawa ng Digong Ginman. Opinion niya lang yan yung korte. O tama. Ito pala sa korte pala, no, na nais ko lang bago ako umalis. Kasi kasama naman ata sa kwan ko yan. Sa Interpol kababoyan. Sinabi kasi ni Rimulya, malala ko, ay hindi na daw nila ginamit ang Article 59 sa Rome Statute na batas ng International Criminal Court. Ang katwiran niya, simple lang, dahil daw hindi nakasapi ang Pilipinas sa ICC, hindi na nila, wala na silang obligasyon para gamitin ang Article 59. Pero, lumalabas na kasinungalingan naman ginagawa. Kababuyan ang nagsasabi ni Rimulya. Bakit? Kasi lumalabas na nagsisertify, nagbigay pa ng sertifikasyon yung kanyang tao, asistantya na si Prosecutor General Richard Anthony Padulyon, pinirmahan niya, na sinertify niya na sinunod nila ang Article 59. Ano bang Article 59 na nag-uutos na kung sino man aaresto kay Digong o yung ibang akusado na pinapa-aresto ng International Criminal Court ay dapat idaan sa lokal na korte? Para tingnan kung siya nga ba yung taong inaresto, para kay Digong ba yung arrest warrant, at kung nagalang ba kanyang due process rights niya. Tapos kung ginalang ba kanyang karapatan, at saka kung nabigyan ba siya ng pagkakataon na magsampa ng remedyo kagaya ng petition for bail, pwede siya mag-petition for bail sa Pilipinas sa court kung dinaan lamang nila. Kaya ang sabi naman nila pati si Dean Antonio Carpio, dating Justice Antonio Carpio, ay hindi na daw yon susundin ng Article 59 kasi daw hindi nakasapi ang Pilipinas sa ICC. Wrong mistake. Bakit po? Kung ano ba ang dahilan, bakit nyo inaresto si Digong? Sige, sagutin nyo. Ang ginagawa ng dahilan sa pag-aresto kay Digong ay yung arrest warrant na pinalabas ng International Criminal Court. Ibig sabihin, kung inaresto niyo si Digong dahil sa warrant of arrest ng ICC, ginagalang nyo ang ICC. So kung kinikilala nyo ang ICC, bakit hindi nyo kinalanin ang batas ng ICC sa Article 59 na nag-uutos idaan yung inaresto nyo, idaan nyo sa korte? Simpleng bagay lang yan, wala na kayong gagawin. Idaan nyo sa korte bago nyo ilipad sa Hague. Wala na magagawa si Digong doon. Masimula na talaga ang trial doon. Okay? Suppose ganun ang argumento nyo, mali-mali na, umpisa pa lang, dyan pa lang, mali-mali na. So ngayon, nakakita kayo ng kasi binas ng tao, nakakita kayo ng ibang argumento. Ay, hindi pala yan. Dito pala sa Republic Act 9851 nagkabase. Sinabi dyan sa Section 17 na pwede namin isuko si Digong
basta may isa ng international body nag-imbestiga sa krimen at hindi namin imbestigahan, option namin, pwede namin ipadala ron. Pero nakalagay, pursuant to treaty. Ang problema, pinasa nyo, tinanong nyo ba sarili nyo kung may treaty ba yung kwan? Kung may treaty ba ang ICC sa Pilipinas? Di ba kayo rin na nagsabi na wala? Kaya hindi nyo sinunod ang Article 59? So, kalokohan talaga itong pinaggagawa nitong mga grupo ni Boying Rimulya. Nagpabubo-bubo lang ito eh. Matalino naman ito, nagpabubo-bubo lang eh. Ayan, tingnan natin ang Article 50. Republic Act 9851. Ayan yan ang Republic Act 9851. Ayan, nakita nyo, Republic Act 9851. So, ano ang importante dito? Punta tayo ngayon sa Section 17. Kasi ito raw ang ginahit ng dahilan kung bakit hindi na nila dinaan sa korte. Diniritso na sa Hague. Pinasakay niya kagad sa aeroplano. So, ito yung Section 17. The jurisdiction, the state shall exercise, ibig sabihin state, the Philippines shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized. Kasama niya sa crime ay crime against humanity. Kung ito ay, ang akusado ay Pilipino, at kung akusado ay kahit hindi siya Pilipino, pero siya ay nakatira sa Pilipinas o di kaya nandito siya sa Pilipinas. At pangatlo, kung ang akusado ay nakagawa ng krimen na yun sa loob ng Pilipinas. Pero sinabi ito, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime. So, pwede nila na hindi na investigan si Digong sa crime against humanity sa ilalim ng Republic Act 1951. Kung if another court or international tribunal, kung may ibang korte na international na nag-iimbestiga na. Okay? So, pag ganon, yung authorities natin ng Pilipinas ay pwede nang isurrender si Digong pag-aristo or extradite. Ngayon, nakalagay lang to extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court if any. Meron bang international court if any pursuant to applicable extradition laws and treaties? So sa panahon nito, kung si Digong pag-usapan mo, out na tayo sa ICC. So wala nang international court na may treaty, wala tayong treaty. So hindi mag-apply ito. So, okay? So, kung walang treaty, ano pa may sinabi doon may treaty naman doon sa Interpol. Ang Interpol po ay hindi siya investigative body. Tagapatupad lamang ng warrant of arrest. Ang sinasabi sa batas, kailangan international court or tribunal. So, okay? Sabihin, binababoy lang tayo ni inuunggoy lang tayo ni hindi naman tayo kumakain ng saging na dahon, pero inuunggoy tayo ni Rimulya. Yan po ang gan. Ibig sabihin, kahit sino man magsasabi diyan, illegal po ang pagka-aresto. Wala pa akong pakialam kung tawagin niyo kung DDS o hindi. Nasa inyo yan, ako po ay makabatas lamang. Ako may vlogger diyan, pangalan ni Makagago na napakaraming followers, ako naman po makabatas. Ha? Ito po si Toto Tirador, makabatas. So, okay? Saka na natin, i-follow up. I-follow up ko na lang nun. Ito, napakaklaro. Abakan ninyo po yung, may isa rin akong ipapalabas na mga iba pang mga senador din, at saka magbablog din ako. Ito na to, klarong-klaro. Abangan ninyo ang vlog ko na ibablog ko na malamang sa malamang
ay madidismiss, mababasura ng lahat ng kaso sa International Criminal Court, laban kay Duterte, laban kay Bato, laban kay Bungo, laban kay Albayalde, laban kay Mata ba 'yon? Mate o General Mate, laban kay Garma, laban kay Leonardo. Laban kay Dibold Cenas. Yun po ang nakita. Abangan niyo po kung paano ko ipakita. Hindi pa nakita ng kahit sinong international law experts. Hindi nila nakita itong argumento ko. Napakalalim po ng argumento ko para makita nila. So, ibig sabihin, hindi naman sa pagmamayabang, nakita ko umargumento ang mga international lawyers. Wala naman ako pagmamayabang pero kayang-kaya ko silang talunin. Ganun lamang po. Wala naman akong ibig sabihin nito na makadigong ako o hindi o makasara. In fact, to the contrary, sa kabila ng ito, ang katotohanan dyan, naniniwala po ako na kung magkaroon lamang ng paglilitis, si Digong po ay magiging guilty. Pero paniwala ko lang yon. Iba naman yon kung makita na natin ang mga ebidensya. Doon na lang natin malalaman. Siyempre, base naman sa mga balita, doon lang tayo nagbabase. At tahasan ko naman sasabihin, sa ngayon, si Sara Duterte naman sa impeachment niya, kung magigilty man sa o hindi, doon po yun magbabase sa pagpresenta na ng ebidensya kung saan talaga napunta ang pera matapos binigay kay Lieutenant Colonel Dennis Nolasco at saka Lieutenant Colonel Raymond Lachica. Sa ngayon, wala pa tayong alam kung anong mangyari. Pagtapos naman sa bangko naman, yung inakusa na may salin, I am so doubtful about that argument. Bakit po? Kasi yung sinasabi ni ex-Senator Trillanes na tumatakbong pagkamayor sa Caloocan, yung mga bank accounts nito ay noong 2016 pa hindi pa tumatakbo, hindi pa presidente si Digong. So, ibig sabihin, Vice President na ngayon si Sara, ang tanong, hindi po walang kinalaman sa kanyang trabaho bilang Vice President yun. Kasi 2016 pa nangyari yun. Kaya kita nyo, pero abangan natin, dapat nga magkaroon na ng impeachment para malaman na talaga natin Kaya lang problema, naglalaro sa dalawang ilog ito si Chis Escudero. Balimbing numero 1 to sa lahat ng senador. Ang ginawa niya, pagbigyan niya si Sara kasi kailangan niyang political power ni Sara kadya ka mga Duterte. Tapos, kabilang lahat, ayaw niya rin ituloy kasi bakit? Sino ba nagsasabi? Ang nagsusunod sa likod niya na huwag magkaroon ng trial sa impeachment ay si BBM mismo at saka si Lisa Araneta Marcos. Bakit? Kasi alam naman ni BBM at saka ni Lisa na kung itutuloy ang trial, siguradong mananalo si Sara Duterte kasi majority ng senador ay hawak. Kailangan niya lamang ni Sara na manalo ay 9 na senador. Malampas na 9 na senador, 12 ang bilang ko na senador na bubuto para sa kanya. Dahil nakita naman ni Lisa Marcos na gano'n at saka ni Romualdez na lamang manalo, may pasikritong bulong ngayon kay Chis, huwag mong umpisahan na maagang ang impeachment sa next year na. So ngayon ang gagawin lang, sa June to, magpakilala lang, tapos sa July na sila after ng State of the Nation address gagawin. So kita nyo? Yan dyan naman, magpaalam na muna ako. Warbisdak, tapos si Music Lover, si Ronel Santiago, tapos wag naman kayo mag-away, magpalitan lang kayo ng yung okay lang ba kung magkaiba-ibang argumento, agree to disagree lang. Kasi para masaya ang palitan ng sagot. Okay, hanggang dyan lang, Mimi. Kung legal ang pagka-aristo kay Ipardi para Solgen na ang hindi, ayaw nga ni Solgen depensahan Di ba? Kasi yan po ang dahilan kung bakit ayaw depensahan ni Solgen. Umalis siya. Kasi pati siya alam niya na illegal. Pati si Dean Assis, ex-senator, ex-justice, Adolfo Ascora ay tahasan niya sinabi na illegal ang pagka-aresto. Sabi niya,
legal ang warrant of arrest pero illegal ang pagka-aresto. Okay? Siguro dyan lang muna tayo at marami pa akong gagawin.